Magandang hapon mga kapaps. Nagbabalik ang ating tutorial sa bagong SRNE hybrid inverters 6 kilowatt 48 volts. So kahapon ang tinuro natin kung paano ikabit ang mga cable wire ng battery side, PV side, AC side, and backup load side. And today tuturo naman natin kung paano i-power on ang SRNE new model HESP hybrid inverters. So start tayo sa battery. So nakakonect na ang battery natin. Pag ito'y nakakonect na sa battery rin mismo na SRNE, kailangan muna natin i-open ang switch, on and off switch ng SRNE battery. So ayan. Ayan, nag-power on na ang battery natin. Nasa 98%. 101 Ah. So ito nga palang battery, ang specs nito ay 51.2 volts, 100 Ah. So bagong new model din siya ng battery. Partner na partner siya sa SRNE hybrid inverters. So okay, na-on na natin. So after nyan, i-on naman natin ang breaker ng battery. Galing siya dito, papunta siya sa breaker. Yan, i-on natin. So ito naman, papunta sa inverter. So katapos nyan, i-on muna natin yung button switch, power button. So okay, na-on na natin. Ay, nag-power on na ang SRNE hybrid, ang LCD nya. Okay, hintayin lang natin na mag-initialize. Okay, nag-initialize na ang SRNE inverter, ang LCD. So next, pupunta tayo ngayon sa pagsiset ng mga parameters sa basic setting, battery setting, etc. So unahin natin sa battery setting. So ito ay touchscreen. Pwede po kayong pumindot dito sa setting. Pwede rin na pumindot kayo dito sa button. Ayan, para mapunta kayo sa setting. Okay, so ito basic setup muna tayo. So sa basic setup, merong display, language, English. Okay, then check lang ang screen always on. Then ang beep kung gusto nyo may tunog ang inyong inverter. Tapos ang RS485 natin na address I1. So ang backup light pwede rin i-adjust, at ang screen brightening time. So okay, next punta tayo sa time. So meron ditong year, pwede nyo rin i-set year, month, day, hour, minute, and seconds. So naiset ko na to kahapon. Naiset ko na ang mga setting parameters sa time. So okay na to. Sa password setting, hindi naman yan ginagalaw ng password setting. So okay, configuration successful. So return. Then next, punta tayo sa work mode setup. Work mode setup, makikita nyo doon yung hybrid grid mode. On grid, limit power to UPS load, limit power to home load.
So ako pinili ko limit power to home load para malimit yung export power sa grid. Then PV energy manage kung gusto nyo ng first to load o first to charging ng battery, pwede rin, o first to grid. So ako pinili ko first to charging the battery. So next, check din natin ng grid charging enable para yung grid i-charge niya ang battery sakaling ma-reach ang lobat. Then battery energy management, pwedeng standby, pwedeng battery to UPS load, battery to home load, battery to grid cell. So pwedeng ibenta ang power ng battery, pero pinili ko battery to UPS load na nagbigay ng power ang battery sa ating backup load. So okay, next yung peak shaving, kahit hindi na muna yan, yan lang yung pag-setting ng mga sa battery rin kung gusto mong iset. So hindi naman yan ginagalaw na masyado. So return pa tayo sa battery setup. So ito ang pinaka-importante, battery setup, para mag-communicate ang inyong battery sa inverter. So ito ang makikita natin dito, battery charge current limit mode, HMI setting, BMS protocol. So i-check nyo yung BMS protocol kung merong BMS ang inyong battery na ginagamit, mga lithium battery. Then BMS COM interface, kung anong protocol ng inyong BMS, kung RS485 or CAN protocol. So pinili ko ay RS485 dahil ang SRNE ay RS485 ang protocol niya. Then next, battery type, kung ang cells nyo ay LiPo4 16 cells, yun ang inyong pipiliin. Kung LiPo4 15, meron din. So yung battery na gamit namin ay LiPo4 16 cells. Yan ang protocol ng inverter ay WOW. So depende rin kung anong protocol ng inyong battery at inverter. So yan, okay na yan, setting na yan para sa SRNE battery at SRNE hybrid. So next, punta tayo sa battery manage. So yan, wala naman dyan binabago, automatic na yan na nasiset. So check nyo lang kung ano yung maximum charging current, max charging current by grid, bat SOC, maximum charging voltage. Yan. Dito sa maximum charging current at maximum charge current ay pwede naman mabago ito, pero dapat nasa specs ng inverter. Susundin nyo lagi ang specs ng inverter sa battery. Yan. Kagaya nito, battery charging and discharging current ay 100 amperes. Ayan, dapat susundin nyo yan. So next tayo sa BMS data. So ayan, BMS data, malalaman nyo kung nagko-communicate ang inyong battery sa SRNE inverter. So dapat may mga reading yan. Lahat yan may reading. So ayan. So para yan magkaroon ng reading, BMS, dapat nakakabit ang inyong communication cable port. At yun, isiset nyo po ang mga protocol. So next, return. Then sa on-grid setup, ito ay para lang sa mga gustong gawing on-grid ang inverter, on-grid mode. So return na tayo dyan dahil tayo ay naka-hybrid setup. So advanced setup, yan, makikita nyo lang naman dito yung generator, tapos others. So check nyo lang yung PBRIS o check enable. So ito automatic yung naka-check, hindi na to binabago. So ito, mamili kayo, pwede rin mabago yung CT direct to grid or CT direct to inverter or CT disconnected. Pwede nga lang, kung ayaw nyo gumamit ng CT or gusto nyo gumamit ng CT limiter,
para malimit ang export power to grid. So return. Ito, restart inverter, kung i-restart nyo ang inverter. So meron siyang mga restart to factory setting. Okay, restart inverter meron din. So hindi naman natin restart dahil okay naman ang inverter. So return. So yun lang ang pag-setting. Napaka simple na i-set ang SRME inverter at ang battery. So yun lang po at maraming salamat.